Tunay nga na dakilang pagmamahal ng isang ina. Ngunit paano kung isang araw ay may matuklasan ka ng sikreto ng iyong ina na matagal niya ng panahon na itinago mula sa'yo? Tunghayan ang ating kwento. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Han, ayos ka lang ba? Mukhang pagod na pagod ka. Pagtatanong ni Leticia sa kanyang asawa. Ang sakit ng dibdib ko. Wika ng lalaki at napahawak ito sa kanyang dibdib. Han, ayos ka lang ba? Han, Diyos ko, tulungan niyo kami! Tarantang wika ni Leticia at napahagulgol na lamang sa sobrang kaba. Agad na nandinig ito ng mga kapitbahay at saka tinulungan. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na umabot sa ospital ang asawa ni Leticia at sa ambulansya pa lamang ay binawian na ito ng buhay. Nakikiramay kami sa iyo, Leticia. Wika ng kapitbahay nito. Tulala lamang si Leticia habang nakatingin sa kabaong ng asawa at buhat-buhat ang kanilang nag-iisang anak na si Marie. Mama, bakit po hindi pa din gumigising si Papa? Tanong ng batang si Marie sa kanyang ina. Pinahid ni Leticia ang kanyang mga luha na rumaragasa mula sa kanyang mga mata. Si Papa mo, uuwi na siya kay Lord. Wala na siya. Habang buhay na siya matutulog at hindi nagigising. Paliwanag ni Leticia sa kanyang anak na si Marie. 3 taong gulang pa lamang si Marie sa puntong iyon at wala pang kaalam-alam sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Ibig po bang sabihin, hindi na natin siya makakasama? Kasi kung matutulog na siya ng habang buhay at uuwi na kay Lord, ibig pong sabihin, wala na si Papa. Wika ng bata at naluha lalo si Leticia dahil naunawaan na ng kanyang anak ang tinuran niya. Oo anak, pero nasa paligid lang natin si Papa mo. At kahit hindi natin siya nakikita, nandiyan naman siya sa puso mo at sa puso ko. Wika ni Leticia at niyakap ang kanyang anak. Ayos lang po yun, Mama. Wika ng batang si Marie at hinalikan ng pisngi ng kanyang ina. Sa pagpanaw ng asawa ay walang nagawa si Leticia kundi itaguyod ang kanyang anak na nag-iisa. Matapos ang ilang araw na burol ay inilibing ng asawa ni Leticia at doon na nagbago ang kanilang buhay. Ginamit ni Leticia ang perang natira upang magsimula ng panibagong buhay. Ginamit niya iyon at nagtinda ng mga lutong ulam, merienda at iba't ibang produkto na maaaring ilako. Hindi naging madali kay Leticia ang bagong buhay, lalo na't may anak ito. Maliit pa lang noong araw na iyon si Marie at alagain pa, kung kaya't habang naglalako ay kasakasama ito ng ina dahil wala rin naman itong mapag-iwanan dahil nasa probinsya ang mga kamag-anak ng kanyang asawa. At ayaw naman ni Leticia na lumapit sa kanyang mga kamag-anak dahil panigurado ay mamaliitin lamang siya ng mga ito. Kaya kahit na mahirap ay nakipagsapalaran si Leticia. Naglalako habang kasama ang anak niyang si Marie na 5 taong gulang pa lamang. Naku Leticia, ang init-init. Kasama mo pa itong si Marie? Iwanan mo na lang siya dito sa akin at kunin mo na lang kapag tapos ka na sa pagtitinda. Wika ng kapitbahay ni Leticia na kanya ding kaibigan. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Nahihiyang wika ni Leticia sa kaibigan. Ay nako, hindi naman alagain itong anak mo. Kaya sige na, iwan mo na lang sa akin. At saka huwag ka mag-alala. Hindi naman malayo ang bahay mo sa akin. Wala din naman akong bantayan dito sa bahay. Alam mo naman, wala akong junakis. Tapos buwanan pang uwi ni Mister. Boring ang buhay. At saka papasok na din naman itong anak mo, diba? Mahabang litanya ng kaibigan ni Leticia. Kung ganun, hindi ko na yan tatanggihan. Huwag kang mag-alala.
Mag-iiwan naman ako ng pangkain ninyo para naman kahit papaano ay may bayad ako sa'yo. Wika ni Leticia. Aba, sige ba? Alam mo naman ang paborito kong mga luto mo. Magiliw na wika ng babae. Simula nga ng araw na yon, ay palagi nang iniiwan ni Leticia ang anak na si Marie sa kaibigan. Maayos naman ang pag-aalaga ni Bettina kay Marie at tuwang-tuwa ito sa batang si Marie dahil bibo at mabait ang bata. Hindi din alagain at parati siyang pinapangiti nito. Leticia, pinaliguan ko na itong anak mo. Nga pala, sayang ano? At hindi mo ako nakuhang ninang noon itong batang ito? Wika ni Bettina. Wala ka pa kasi noon dito nung binyagan namin ni Mr. Yang si Marie. Nga pala, Bettina, tanggapin mo tong 500 no? Pakonsuelo ko man lang sa'yo sa pagbabantay mo dito sa anak ko. Wika ni Leticia at ibinigay ang pera sa kaibigan. Nako, wag na. Mas kailangan nyo yan. Pagtanggi ni Bettina. Sige na, tanggapin mo na. Tsaka pinag-ipunan ko talaga yan. Naisip ko kasi na bigyan ka tuwing lingguhan bilang pakonsuelo. Kahit maliit na halaga lamang, alam ko naman na mahirap magbantay ng bata. Tanggapin mo na ito, sige na. Pagpupumilit ni Leticia. Wala nang nagawa pa si Bettina kung kaya't kinuha na nito ang perang iniabot sa kanya ni Leticia. Sige na nga, masama daw kasing tumanggi sa biyaya. Pero Leticia, huwag ka mag-alala ha. Ayos lang naman kahit hindi mo ako sahuran. Nalilibang naman ako sa pag-aalaga dito sa iyong anak. At alam mo ba, ang talino ng anak mong to. Aba, panigurado itong mag-aahon sa iyo sa kahirapan. Wika ni Bettina at pinuri ang katalinuhan na taglay ng anak ni Leticia na si Marie. Nako, sana nga magdilang anghel ka. Kaya porsigido talaga ako para naman makapagtapos tong si Marie sa gusto niyang propesyon at kurso. Wika ni Leticia at ngumiti sa kaibigan. Tanghali na, sige na, ilaho mo na yung mga ulam para makabenta ka ng marami. Nakangiting wika ni Bettina at nagpaalam naman si Leticia sa kaibigan. Doble kayod si Leticia para sa kinabukasan ng kanyang anak. Madalas pa habang naglalako ay kumukuha din ng ibang paninda si Leticia at ibinibenta sa kanyang mga suki. Minsan ay kumukuha din ito ng labada para naman pandagdag sa kanyang ipon. Hindi man madali para kay Leticia na maghanap buhay at iwan ang anak sa ibang tao ay kailangan niyang makipagsapalaran upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak, lalo na't lumalaki na ito. Sa pagdaan ng panahon, unti-unti nang lumalaki si Marie at tumataas na din ang mga gastusin nito, lalo na sa eskwela. Nang umedad ng 15 gulang si Marie ay kaya na nito ang sarili. Kung kaya't hindi na ito kailangan na iwanan pa kay Bettina. Nang magdalaga naman si Marie, ay nagtungo naman sila sa probinsya ng kanyang ama upang doon na marinirahan kasama ang kanyang ina dahil may nag-alok sa kanyang inang si Leticia na maging tagalako ng mga paninda. Mama, kailangan po ba talaga nating umuwi sa probinsya nila Papa? Pagtatanong ni Marie sa kanyang inang si Leticia. Sayang kasi yung trabaho anak At saka mas madali ang buhay doon dahil naroon ang ibang kamag-anak ng papa mo. Kaya malilibre tayo sa tirahan dahil may bahay sa probinsyang papa mo. Makakabawas yun sa gastusin natin. Kesa naman dito sa Maynila na nangungupahan pa tayo. Paliwanag ni Leticia sa kanyang anak. Sa bagay, ikaw pong bahala, Mama. Magalang na wika ni Marie at sumang-ayon na lamang sa kanyang ina. Bagamat may agam-agam sa puso ni Marie, ay alam niyang ang kanyang ikabubuti lamang ang nais ng kanyang ina, kung kaya tiwala siya doon. Lumipat na nga sa probinsya sila Leticia at Marie. Malugod naman silang tinanggap ng mga kapamilya ng kanyang yumaong ama. Nung una ay nahirapan si Marie na makihalubilo sa ibang tao doon, pero kalaunan ay naging maayos na din ang kanyang panimula at nagkaroon ng mga bagong kaibigan. Nag-umpisa na din si Leticia sa kanyang panibagong trabaho, ngunit paglalako pa din. Yun nga lang, ngayon ay meron na siyang amo.
Leticia, di ba nagluluto ka din? Gusto mo maging tagaluto din dito sa karinderya ko? Ikaw ang magluluto at maglalako. Siyempre, magkaibang sahod mo sa paglalako at sa pagluluto. Ano, payag ka ba? Natikman ko kasi yung ulam ninyo ni Marie nung nakaraan. At masarap ka palang magluto. Wika na babae. Sige po, Ginang Renzi. Kailangan ko din po ng dagdag kita. Lalo na't lumalaki na si Marie. Lumalaki na din ang mga gastusin, lalo na sa kanyang pag-aaral. Wika ni Leticia at kaagad na tinanggap ang inalok sa kanya ng ginang. Kinabukasan ay maaga pa lamang ay naghanda na si Leticia sa pagpasok at pinaghandaan ng kanyang anak na makakain nito, maging ang susuotin nito sa eskwela. Mama, ang aga mo naman po atang nagising. Maglalako ka na po ba? Pagtatakang tanong ni Marie sa kanyang ina. Hindi pa. Tutungo muna ako sa karinderya nila Aling Renzi. Kinuha niya kasi akong tagaluto ng mga paninda niya. Paliwanag ni Leticia sa kanyang anak. Nagdagdag ka na naman po ng trabaho? Naku, baka naman po mahirapan ka po. Ako nag-aalala sa inyo, mama eh. At saka gumagawa naman ako ng proyekto ng mga kamag-aral ko at rumaraket po ako bilang tutor para makatulong sa inyo. Sana hindi ka na po nagdagdag ng trabaho, mama. Lalo na po't patanda ka na. Ayoko nakikita ka po nahihirapan. Malambing na wika ni Marie sa kanyang inang si Leticia. Natuwa naman si Leticia dahil lumaki ang kanyang anak na mabait at maunawain. Itabi mo na lang ang perang kinikita mo para may extra kang pera. Nang sa ganon ay makabili ka ng mga nais mong bilhin na hindi ko agad maibibigay sa'yo. Wika ni Leticia. Hay naku, mama. Hindi ko naman po kailangan ng material na bagay. Hindi naman po ako maluho. At saka mas maganda na ginagamit ang pera sa tamang paraan. Ang hirap po kayang kumita ng pera, tapos sa luho lang mo pupunta. Magiliw na wika ni Marie at yumakap sa kanyang ina. Hindi maluho si Marie. Madalas pa nga ay nagagalit ito sa tuwing binibilhan ng kanyang inang si Leticia ng mga bagay na hindi naman niya kailangan. Ngunit dahil nais ni Leticia na matugunan ng mga pangangailangan ng kanyang anak, lalo na't nagdadalaga na ito, ay nagpupursige siya at madalas na pinag-iipunan ng mga bagay na madalas ay nakikita niya na meron ng iba at binibigyan niya ng mga bagay na iyon ng anak na si Marie kahit hindi pa nito hilingin sa kanya. Matapos na makapag-usap ng kanyang anak, ay agad na dumiretso sa karinderya ni Aling Renzi si Leticia. Oh, Leticia, kumain ka na muna. May naluto na ako riyan. Abay mahirap magtrabaho kapag walang laman ng tiyan. Nakapanghihina. Wika ni Aling Renzi at agad na kumain si Leticia. Matapos mag-agahan, ay nagluto na si Leticia ng mga putahe na lulutuin sa araw na yon. Aling Renzi, tapos na po ako magluto. May ipapahabol ka pa po ba? Pagtatanong ni Leticia sa matanda. Aba, ang bilis mong magluto ah. Patikim nga ako niyan. Nakangiting wika ni Aling Renzi at tinikman ang niluto ni Leticia. Kamusta po ang lasa? Hindi po ba maalat? Pagtatanong ni Leticia. Aba, ang sarap mo pala talagang magluto. Tamang-tama lang ang timpla. At saka ang bilis mo magluto ha. Nakakabilib ka naman. Masayang papuri nito kay Leticia. Ngumiti naman si Leticia at saka nagturan. Sanay na po kasi ako nung nasa Manila kami ni Marie. Ako lang magluluto sa mga paninda ko. At saka madalas nag-aangkat ako ng iba pang produkto para isabay sa paglalako ko ng mga lutong ulam. Pagkukwento ni Leticia sa ginang. Abay, napakasipag mo din ano. Alam mo, bilib ako sa'yo. Kasi napalaki mo ng maayos ang anak mo. Kahit na madalas ay hindi kayo magkasama. Ang ibang bata riyan, sagana sa aruga ng mga magulang. Pero ang mga ugali, naku, ayoko na lang magsalita. Litanya ng ginang at napailing na lamang. Iyon nga pong pinagpapasalamat ko dahil kahit na hindi ko siya natutukan noon ng maayos, ay lumaki pa din siya na may mabuting puso at pag-uugali. Siguro dahil na din sa mga nakikita niya
At saka naturuan din kasi siya ni Bettina. Iniwan ko kasi siya noon sa kaibigan ko. Kaya ayun, mabuti nga't hindi siya natulad sa ibang kabataan na sumasagot-sagot at walang respeto sa magulang. Karaniwan kasi ngayon, magulang na ang takot sa kanilang anak. Wika ni Leticia na sinang-ayon na naman ng ginang. Matapos na mag-usap at magkwentuhan, pagsapit ng alas 11 ay naglako na si Leticia para sakto lamang sa pananghalian ng mga tao. Agad na nagustuhan ng mga mamimili ang luto ni Leticia, kung kaya't mabilis itong nakakuha ng suki. Leticia, bukas tabihan mo ako ng gatang langka ah. Ang sarap kasi ng luto mo. Sulit sa 25. Nakangiting wika ng isang suki ni Leticia. Aba sige po madam, ipagtatabi po kita. Ginataan lang ka po, ilang order po ba? Magiliw na wika ni Leticia. 3 order, kasi itong mga anak ko paborito ang langka. Lalo na't magata at hindi tinipid sa sahog na hibe at taba ng baboy. Magiliw na wika ng customer. Masaya naman si Leticia dahil nagustuhan ng mga tao ang kanyang luto at parating ubos ang kanyang paninda na siyang ikinatuwa naman ni Ginang Renzi. Kung kaya't ang dating 500 na sahod ni Leticia sa pagluluto ay ginawa nitong 600 piso at iba pa ang sahod nito sa paglalako. Binibigyan din ni Ginang Renzi si Leticia ng porsyento sa tuwing napapaubos ang paninda sa karinderya at sa lako ni Leticia. Naging maayos na ang buhay na mag-ina sa panibagong lugar na kanilang tinitirhan. Mabilis lamang na lumipas ang mga araw. At ngayon ay kolehiyo na si Marie. Laking pasalamat ni Leticia dahil porsigido sa pag-aaral ang kanyang anak at hindi siya binigo nito. Kumuha si Marie ng kursong nursing at dahil scholar naman ang dalaga, ay hindi na naging mahirap pa sa kanila na tustusan ang pag-aaral nito. Samantalang si Leticia ay patuloy lamang sa paglalako at pagluluto. Doon na nito itinaguyod si Marie na kahit mahirap ay tiniis lahat nito para lamang makapagtapos ang anak. Mama, huminto ka na kaya sa paglalako. Papasok na lang akong working student. Kita ko po kasi nahirap ka na eh. Wika ni Marie sa kanyang ina. Kaya ko pa naman anak. At saka mahirap ang kursong inaaral mo. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo at huwag mo kong alalahanin. Wika ni Leticia sa kanyang anak. Ilang beses pa nagsabi si Marie sa kanyang ina, ngunit parating sinasabi nito na magtuon na lamang sa kanyang pag-aaral. Nakita at nasaksihan ni Marie ang hirap at pagsasakripisyo ng kanyang ina, kaya ay nagsikap siya sa kanyang pag-aaral. Makalipas ang ilang taon na pagsusumikap, ay naging ganap na nurse si Marie. At doon ay nag-umpisa na itong bumawi sa kanyang ina. Pinatayuan niya ito ng simpleng sari-sari store at pinatigil na sa paglalako. Dahil sa trabaho ay na-assign at namasukan sa iba't ibang hospital si Marie, kung kaya't naiwan niya ang ina sa probinsya at pinadadalhan na lamang ang kanyang ina buwan-buwan. Kamusta ka po dyan sa atin, Mama? Pasensya na po hindi po ako nakauwi ngayong buwan. Wala pa kasi akong day off. Tuloy-tuloy ang duty at sayang naman po kung liliban ako. Wika ni Marie sa kanyang ina. Ayos lang naman ako dito anak. Mag-iingat ka riyan ha. Tsaka kumain ka sa tamang oras at huwag mong pababayaan na iyong sarili. Wala ko dyan sa tabi mo para alagaan ka. At tsaka paano na lang kung magkasakit ka? Malayo ako sa'yo. Wika ni Leticia sa kanyang anak at pinaalalahanan nito. Naku, tong si Mama talaga ako pang iniintindi. Huwag mo na po akong isipin dahil ayos lang po ako. Alagaan mong sarili mo po. Tsaka Mama, iniinom mo po ba yung vitamins mo? Supplement po yun, lalo na hindi ka na po pabata. Kailangan mo po ng sapat na nutrisyon. Malambing na wika ni Marie sa kanyang ina. Grabe ka naman anak, para namang sinabi mo na ang tanda-tanda ko na. Kaya ko pa naman. At saka hindi pa ako uugod-ugod para intindihin mo. Magiliw na wika ni Leticia sa kanyang anak. Kasi naman po Mama, iniisip ko lang pong kalagayan mo. Hindi mo po ako masisisi dahil
Labis ako nag-aalala sa'yo. Lalo na't malayo ka po sa akin. Kung may duty nga lang po sa malapit dyan lilipat ako. Tura ni Marie sa kanyang ina. Nako, hindi naman kailangan na pahirapan mo iyong sarili. Ayos lang ako, huwag mo kong isipin. Masayang wika ni Leticia sa kanyang anak. Sige po mama, papatayin ko ng video call, duty na po ako ha. Palagi mo po akong ite-text ha, at i-chat-chat. I love you po. Malambing na wika ni Marie at pinutol na ang tawag. Napabuntong hininga na lamang si Leticia at naluha. Sa totoo lamang ay pinapakita niya lamang sa kanyang anak na hindi siya nalulungkot na malayo sila sa isa't isa. Pero sa kanyang puso ay labis na nalulungkot si Leticia dahil hindi niya na nakakasama ang anak. Sobrang hirap nun para kay Leticia dahil nasanay na siya na sa pag-uwi sa bahay ay sasalubong sa kanyang anak na si Marie. Sanay siya na parating niyayakap ito sa pagtulog at madalas pa ay kantahan bago matulog. Labis na nalulungkot si Leticia sa pagkawalay nila ng kanyang anak. Ngunit ayaw niya itong ipahalata sa anak dahil alam niyang mag-aalala ito. At ayaw na ni Leticia na dumagdag pa sa alalahanin ni Marie. Kahit na nalulungkot, ay tiniis ni Leticia iyon. Dahil alam niya na balang araw ay magkakaroon din ng sariling pamilya ang kanyang anak at kailangan na nitong lumayo sa kanya. Bagamat nangungulila sa anak, ay itinoon na lamang ni Leticia ang kanyang pansin sa iba't ibang bagay. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nasanay si Leticia sa kanilang sitwasyon at sa tuwing umuwi ang anak nitong si Marie, ay sinusulit nito ang bawat sandali na magkasama sila. Anak, bakit hindi ka man lang nagsabi sa akin na uuwi ka? Eh di sana nakapaghanda ako. Magiliw na wika ni Leticia sa kanyang anak. Eh biglaan kasi mama. At saka may kasama po ko. Nobyo ko po pala si Wilbert. Tura ni Marie at ipinakilala ang nobyo nitong si Wilbert sa kanyang ina. Bagamat nagulat si Leticia ay malugod nitong tinanggap ang binata. Nanatili ng ilang linggo ang dalawa sa tahanan ni Leticia at kalaunan ay bumalik din ang dalawa sa Maynila. Anak, kailan naman ang balik mo? Tanong ni Leticia sa kanyang anak. Sa ngayon, hindi ko pa po alam, Mama. Tsaka aasikasuhin din po namin ni Wilbert ang kasal namin. At baka ipasundo na lang po kita dito para makadalo ka po sa kasal namin. Salamat po, Mama, dahil tinanggap mo po si Wilbert. Masayang wika ni Marie sa kanyang anak. Nako, wala naman yon. At saka bakit ko naman kayo hahadlangan pareho niyo namang mahal ang isa't isa? At saka sana, Wilbert, huwag mong sasaktan itong anak ko ha. Wika ni Leticia sa binata. Hindi ko naman po pababayaan yung anak mo. At saka alam ko na pong gagawin kaya nga pinasok kong relasyon na to eh. Huwag ka pong mag-alala. Aalagaan ko tong anak mo at padadalhan ka din po namin ng pera buwan-buwan. Tura ng lalaki at natulala naman si Leticia. Pakiramdam niya ay para bang galit ito dahil sa kanyang sinabi at tila babalabag ang wika nito sa kanya. Salamat naman kung ganon. Ingat kayo ha. Nakangiting wika ni Leticia at kahit na may napuna na sa lalaki ay hindi na lamang kumibo ito dahil alam niyang mahal ng kanyang anak ang lalaking iyon at ayaw niya naman na hadlangan ng dalawa. Matapos nga lamang ng ilang buwan ay ikinasal si Marie kay Wilbert na siyang ikinatuwa ni Leticia. Ngunit may parte niya na nalulungkot dahil alam niyang tuluyan ang nawalay sa kanyang anak na nag-iisa. Sa paglipas ng panahon ay nagsama ng maayos si Wilbert at Marie na mas lalong naging masaya nang magkaroon na sila ng anak. Lola! Magiliw na wika ng apo ni Leticia na si Cindy. Apo ko, aba napadalaw ata kayo. Masayang wika ni Leticia. Mama, iiwan po sana namin sa'yo si Cindy. 2 araw lang po, may importante kasi kaming pupuntahan ni Wilbert. Wika ni Marie at kahit na nakadama ng lungkot ay ngumiti pa din si Leticia. Aba oo naman, masaya nga yun at magbabanding kami nitong apo ko. Masayang wika ni Leticia.
Huwag ka pong mag-alala, bibigyan ka po namin ng pera para po bayad sa pagbabantay mo sa anak namin. Wika ni Wilbert at para namang nainsulto doon si Leticia. Ibig pong sabihin ni Wilbert, Mama, bibigyan ka po namin ng pera pandagdag sa gastusin mo dito sa bahay. Paliwanag ni Marie. Ngumiti naman si Leticia sa mag-asawa. Nako, kahit wag na. Tsaka kakabigay mo lang naman sa akin nung nakaraan eh. Paliwanag ni Leticia. Sus, baka kamo gusto mong padagdagan. Bubulong-bulong na wika ni Wilbert. Nanatiling tahimik na lamang si Leticia upang hindi na sila magkagulo pa. Iniintindi na lamang ni Leticia ang asawa ng kanyang anak dahil alam niyang mula ito sa mayamang pamilya, kaya hindi na nagtataka pa si Leticia kung may ugali itong hindi kagandahan. Matapos noon ay umalis na ang mag-asawa. Sa kabilang banda, si Marie naman ay napuna ng pagiging walang respeto ng kanyang asawa sa inang si Leticia. Wilbert, sana naman wag mong ganunin si Mama. Wala naman siyang ginagawang masama . Sana naman irespeto mo naman siya. Kung hindi mo naman kaya, sana wag ka na lang magsalita. Wika ni Marie sa kanyang asawa. So, isyo na ngayon yun. Iniintindi kita, Marie, dahil ikaw lang ang kamag-anak ng mama mo. Pero sana ngayon na may pamilya ka na, tuunan mo na sana ng pansin ang anak natin. Wika ni Wilbert at padawag na sinarado ang pinto ng sasakyan. Madalas na hindi magkasundo ang dalawang mag-asawa dahil sa ina ni Marie at minamata ito ng asawang si Wilbert. Wilbert, dadalaw daw si Mama dito sa atin. Wika ni Marie sa kanyang asawa. At bakit naman? Dagdag na naman yun sa iisipin at gastusin. Hindi pa ba sapat na may sustento siyang nakukuha sa'yo buwan-buwan? Nasa halip ay itulong mo na lang dito sa gastusin sa bahay? Inis na wika ni Wilbert. Sige, sasabihin ko na lang na aalis tayo. Wika ni Marie at walang nagawa kundi magsinungaling sa kanyang ina. Kesa napagmula na naman iyon ang away at pagtatalo nilang mag-asawa. Masakit din kay Marie na makikita na sa tuwing naroroon ang kanyang ina sa kanilang tahanan ay hindi ito ginagalang ng asawa at madalas ay pag-initan pa. Kaya kahit na masakit na mawalay sa ina, ay lumayo na lamang siya doon at mas pinili ang kanyang asawa dahil sa takot na masira ang kanilang pagsasama at mawala ng ama ang kanyang mahal na anak. Sa pagtagal ng panahon, unti-unti nang lumayo si Marie sa kanyang ina at madalang na lamang ito kung dumalaw sa kanyang ina na labis naman na ikinalungkot ni Leticia. Hindi naman ganoon ang kanyang anak at dinadalaw pa siya nito kasama ang apo at asawa. Ngunit paglaon ay naging madalang na lamang ang pagdalaw nito sa kanya. Matapos ang pangyayaring iyon, ay minabuti na lamang ni Marie na umiwas sa pagtungo sa tahanan ng ina. Napansin naman iyon ni Leticia. Leticia, hindi ka na ata dinadalaw dito ng anak mo. Wika ng kanilang kapitbahay. May pamilya na kasi. Iniintindi ko naman, tsaka hindi naman nakakalimot ang batang iyon. Kahit hindi siya madalas na dumalaw dito, sila ng apo ko, ay buwan-buwan pa din silang nagpapadala sa akin. Wika ni Leticia. Ganun ba? Sa bagay, may pamilya na kasi ang anak mo. Wika ng kapitbahay nito. Matapos nun, dahil madalas na nag-aaway si Wilbert at Marie patungkol kay Leticia, ay minabuti ni Marie na sabihan ng kanyang ina. Anak, kailan ba kayo dadalaw dito? Kung gusto mo, ako na lang ang pupunta riyan. Wika ni Leticia sa kanyang anak. Mama, ano kasi? Huwag ka na pong pumunta dito. Kami na lang dadalaw riyan. At saka delikado po sa'yo na magbiyahe mag-isa. Lalo na't may kaedaran ka na po. Hintayin mo na lang po kami na dalawin ka namin riyan. Wika ni Marie sa kanyang ina at kahit na masakit para kay Marie na sabihin iyon sa kanyang ina, ay kinailangan niyang gawin iyon upang hindi na sila magtalo pa ng kanyang asawa. Alam naman ni Leticia na ayaw talaga ng kanyang manugang na naroon siya, ngunit dahil sa pagmamahal sa kanyang anak ay nagtitiis si Leticia. Ganun ba? Sige, ayos lang. Wika ni Leticia
at naputol na ang tawag. Nalungkot naman si Leticia sa tinuran ng kanyang anak at nasaktan. Kahit na masakit para kay Leticia na hindi makita at makasama ang kanyang anak, ay tiniis niya iyon at inintindi ang anak dahil alam na niya na darating talaga siya sa puntong iyon. At noon pa man, ay alam niya na nahahantong sila sa ganoon dahil hindi habang buhay ay nasa kanyang poder ang anak na si Marie at balang araw ay mag-aasawa ito at iyon ang naganap. Matagal na panahon ang lumipas, tuluyan na hindi nakakausap ni Leticia ang kanyang anak at apo. Ayaw naman ni Wilbert na namamalagi ang biyenan sa kanilang tahanan dahil para sa kanya ay pabigat lamang ito at meron na silang sariling pamilya. Sa paglipas ng taon, madalang na lamang na dumalaw si Marie sa kanyang ina. Hanggang sa isang araw ay umuwi si Marie sa kanyang ina kasama ang mga gamit nito at ang anak na si Cindy. Anong nangyari? Takang tanong ni Leticia dahil sa pintuan pa lamang ay umiiyak na si Marie. Mama, si Wilbert niloko ko. May asawa na pala siya. Umiiyak na tura ni Marie. Ano? Pero ikinasal kayo, hindi ba? Takang tanong ni Leticia. Sa akin nga po siya nagpakasal pero may una siyang pamilya at may mga anak sila. Ayoko naman po na maging dahilan para masira ang una niyang pamilya. Kaya ako na lang po nagparaya. Umiiyak na wika ni Marie. Ano? Grabe naman siya. Napakamanloloko. Hindi nga kita pinagagalitan noon at sinasaktan. Tapos ngayon uuwi ka ng umiiyak. Turan ni Leticia at kaagad na niyakap ang kanyang anak. Sorry po mama, dahil pinabayaan kita. Umiiyak na wika ni Marie. Ayos lang. Naiintindihan naman kita. Anak kita eh. Wika ni Leticia at tinalo ang kanyang anak. Patawad po, Mama. Dahil mas pinili ko si Wilbert kesa sa inyo. At halos napabayaan na po kita at nalimot ko ng pangako ko sa inyo. Sorry po talaga, Mama. Paghingi ni Marie ng patawad sa kanyang ina. Naunawaan naman ni Leticia ang anak na si Marie at nagkapatawaran ang dalawang mag-ina. Nag-umpisang muli ang mag-ina at gamit ang naipon na pera ay pinalago ng mag-ina ang maliit na sari-sari store na napundar noon ni Marie mula sa pagtatrabaho bilang nurse. Sa totoo lamang, noon pa man ay alam na ni Leticia ang kasinungalingan ng asawa ng kanyang anak. Ngunit itinago niya ang nalalaman sa anak upang protektahan ito at hindi masaktan. Ipinasa Diyos na lamang ni Leticia ang lahat at inisip na baka magbago pa si Wilbert. Ngunit ngayon na nalaman na ni Marie ang panluloko ng asawa nito, ay tanging pag-agapay na lamang sa kanyang anak at apo ang kanyang nagawa. Anak, kakain na! Tawag ni Leticia sa kanyang anak. Opo, nandyan na mama! Wika ni Marie at buhat-buhat ang anak na si Cindy pababa sa sala. Wow, Lola! Ginataang langka! Magiliw na wika ng batang si Cindy. Aba, kumakain ka nito? Takang tanong ni Leticia sa kanyang apo. Oo naman, Mama. Kumakain yan si Cindy. Hindi ko naman sinanay sa luho yan. At saka paborito niya po ang ginataang langka. Magiliw na tura ni Marie sa kanyang ina. Aba, mabuti kung ganon. Alam mo ba na ito ang bestseller ko noon? Minsan pa nga yung mga kapitbahay natin pinaluluto ako nito dahil namimiss daw nilang luto ko. Magiliw na pagkukwento ni Leticia sa kanyang apo. Nakwenta ko na po sa kanya yan, Mama. At saka dati din, madalas tanungin sa akin ng mga kaklase ko kung ano daw yung lutong ulam ni Mama kasi bibili sila. Magiliw na wika ni Marie. Napabalik tanaw ang dalawang mag-ina at masayang nagkwento sa batang si Cindy. Ganun pa man, nais man ni Marie na bumalik sa pagtatrabaho ay sinabihan siya ni Leticia na magtulungan na lamang sila at hindi na kailangan na lumayo pa dito para lamang matustusan ang pangangailangan ng anak nitong si Cindy.
Masakit kay Marie ang nangyari. Ngunit mas masakit ang nadarama ni Leticia para sa kanyang anak. Dahil sobrang mahal na mahal ni Leticia ang anak na si Marie. Ngunit kahit ganoon ang nangyari, nanatili si Leticia sa tabi ng kanyang anak at palagi itong ginagabayan. Nagdesisyon din si Marie na makipag-anal sa kanyang asawa upang maputol na ang koneksyon nito dito. At hindi na din naghabol pa si Marie para sa sustento nito sa bata. Dahil kahit mahirap, ay alam ni Marie na kaya niyang tugunan ang pangangailangan ng kanyang anak. Bagamat nahihirapan si Leticia na makitang nasasaktan ng anak, ay nanatili siyang matatag para sa anak niyang si Marie at para sa apo niyang si Cindy. Ipinagpatuloy niya ang pagsuporta sa anak at apo at ipinaramdam ang pagmamahal sa gitna ng pagsubok. Hindi sinukuan at iniwanan ni Leticia ang kanyang anak at apo na sa kabila ng mga nangyari ay inisip pa din ito ang kapakanan ng kanyang anak at kahit nahirap na dahil sa katandaan ay nanatiling matatag si Leticia para sa kanyang anak at apo. Sa dumaan na taon ay nasanay naman si Marie sa bagong buhay at masaya ito na nakasamang muli ang kanyang ina. Hanggang isang araw ay nakatanggap na lamang si Marie ng isang papeles galing sa korte. Mama, approved ng annulment ko kay Wilbert. Magiliw na wika ni Marie at ipinakita ang resulta sa kanyang ina. Aba, totoo ba? Naku, edi mas mabuti. Wika ni Leticia at naging masaya para sa kanyang anak. Sa wakas ay wala nang bisang kasal ni Marie sa dating asawang si Wilbert. Si Leticia naman ay nagpasya na kausapin ng kanyang attorney ng palihim. Habang namamasyal ang kanyang anak at apo, ay nagtungo naman si Leticia sa kanyang kaibigan at doon ay kinausap ang kanyang abogado. Miss Leticia, it's been long years. Kamusta po? Pangangamusta ng abogado nito. Yeah, it's been long years. Gusto ko sana na ipamana ang aking kayamanan na galing sa aking ama, dito sa aking anak na si Marie, at sa apo kong si Cindy. Wika ni Leticia at tumango naman ang attorney. Si Leticia pala ay isang anak ng bilyonaryo at pinamana sa kanya ng amang Yumao ang lahat ng ari-arian nito. Ngunit mas pinili ni Leticia na mamuhay ng simple kasama ang asawa at anak noon. Ngunit ngayon na matanda na si Leticia at alam niyang anumang oras ay mamamaalam na siya sa mundo, kung kaya't bago niya iiwan ang anak, ay gusto niyang iwanan ang lahat ng kayamanan ng kanyang minana sa kanyang anak at apo upang hindi ito makaranas ng hirap. Dahil para kay Leticia, sapat na ang lahat ng natutunan ni Marie para naman sa magandang kinabukasan at hinaharap. Pagtapos ng pagtatagpong iyon, ay kaagad na inasikaso ng kanyang abogado ang mga papeles at inilipat ang kayamanan ni Leticia sa pangalan ni Marie. Makalipas ang ilang taon, nagtungo sa tahanan ni Marie ang abogado ng kanyang ina at sa panahon na iyon ay mahina na si Leticia at meron na itong sakit na Alzheimer's disease. Sa pagkakataon na iyon, alam ni Marie na kahit na ganoon na ang ina, ay mahal na mahal pa din siya nito. Sino pong hanap ninyo? Tanong ni Marie sa babaeng nagdo-doorbell sa kanilang bahay. Ako si Attorney Sarmiento, ang abogado ng nanay mong si Leticia. Pakilala nito at kaagad naman na pinapasok ito ni Marie dahil nabanggit na ito noon sa kanya ng ina bago pa man ito naging makakalimutin. Ano pong kailangan nila? May pagkakautang po ba sa inyo si Mama? Tanong ni Marie. Wala iha. Noon pa man ay sinabihan na ako ng mama mo. Nasa tamang panahon ay sabihin sa iyo ang kanyang sikreto. Pahapyo ng abogado. Ha? Anong sikreto po yun? Kunot noong tanong ni Marie. Ang mama mong si Leticia, isa siyang anak ng bilyonaryo. Ngunit mas pinili niyang mamuhay ng simple, kasama ka at ang iyong ama. Bago pa man magsakit ang iyong mama na si Leticia, inihabili niya na sa akin na iwanan at ipamana sa iyo at sa anak mo ang 30 million na minana niya sa kanyang ama. At ang kumpanya na sa ngayon ay pinangangalagaan ng kaibigan ng iyong ina.
paliwanag ng abogado. Hindi naman makapaniwala si Marie hanggat sa ipinakita na ng attorney ang pruweba. At nanlaki ang mga mata ni Marie sa laki ng perang iniwan sa kanya ng inang si Leticia. Ipinaliwanag ng attorney ang lahat-lahat kay Marie at nauunawaan naman iyon ng dalaga. Tinuruan nito si Marie kung paano pamahalaan ang negosyo at palaguin palalo. At dahil sa angking katalinuhan ni Marie ay madali lamang sa kanya na matutunan ng mga bagay na yon. Pinamahalaan ni Marie ang kumpanya at naging maayos ang takbo nito. Isang araw ay nag-apply ang dating asawa ni Marie na si Wilbert sa kumpanyang pagmamay-ari na ni Marie. "Good morning po, ma'am," bati ni Wilbert. At laking gulat niya na si Marie ang CEO ng kumpanya. Dahil sa kahihiyan at embarrassment, ay umalis doon si Wilbert at hindi na itinuloy ang kanyang pag-a-apply. Matapos ang mga nangyari sa buhay ng mag-inang si Leticia at Marie, sa huli ay namuhay sila ng tahimik at payapa. Bagamat paminsan-minsan na lamang maalala ni Leticia ang anak, dahil sa katandaan ay inaalagaan pa din ito ni Marie at hindi na nag-asawang muli. Tinuon na lamang nito ang atensyon sa anak at inang makakalimutan na. When you have a dream, you've got to grab it and never let go. Tulad na lamang ni Leticia. May pangarap siya para sa kanyang anak, kung kaya't kahit napakahirap ng buhay, ay nagpursige ito upang makamit lamang ang kanyang nag-iisang anak na si Marie ang pangarap nito sa buhay. Life has got all those twists and turns. Gayon naman talaga ang buhay. Madaming pasabog at pagsubok na hindi mo inaasahan. Ngunit dahil sa karanasan na yan, lalong tumitibay ang ating pagkatao. Manatili tayong positibo, parating isipin na sa kabila ng lahat ng ating pinagdaanan ay may bukas na darating para sa bagong takbo ng ating buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Tunay nga na dakilang